Mga master, ay hindi po talaga natatapos itong usapin tungkol sa dividends ng GSIS para sa kanilang mga miyembro. Noong mga nagdaang taon kasi ay namimigay ito ng dividends, pero ditong previous mga few years ay tila wala ng dividends na natatanggap ito mga miyembro. At hindi din po natin sila masisisip dahil sila din po ay nakikipagkumpara nito doon po sa nangyayari sa Pag-ibig Fund. Kasi sa Pag-ibig Fund, napakalaki ng kanilang kinikitang dividends kahit 100 pesos lamang monthly yung kanilang deduction. Sa GSIS naman ay wala. So ito po mga master, sa episode na ito ay pag-usapan natin kung bakit hindi po nararapat na ikukumpara itong Pag-ibig Fund at GSIS pagdating sa usapin ng dividends. Kasi nga po ito mga master, ganito po yun. Ang pagkaka-institute, yung pagkakabuo ng mga ahensyang ito ay may kanya-kanyang dahilan. At sa mga dahilan na yan, kabilang po itong dividends. Si Pag-ibig po mga master, nagbibigay ng dividends every year kasi required po yun sa batas. Kasi nga po yung batas na siya pong bumuo sa Pag-ibig Fund ay nagsasabi na yung contribution ng mga miyembro pati ng kanilang mga employer dapat ay kikita. At least 70% ng kinikita ng Pag-ibig Fund ay dapat paghati-hatian ng mga miyembro base sa kanilang total contribution. Ngayon, para itong tulad ng isa pong kooperatiba, na yung kinikita ng isang co-op, paghati-hatian, yung 70% paghati-hatian ng mga miyembro base sa kanilang share capital. Si Pag-ibig Fund parang ganun po. Tayo ay nagko-contribute, yung ating employer nagko-contribute din. Tapos, kung ano man po kinikita ng Pag-ibig Fund, at least 70% ayon sa batas ay dapat kanilang ibabalik sa mga miyembro bilang dividends. Yun po yung purpose ng Pag-ibig Fund. Si GSIS naman ay mayroong porsyon doon sa kaniya pong batas na tungkol sa pag-ibig, tungkol po sa dividend. Pero ang sabi, depende sa desisyon ng board ng GSIS. Kasi nga po yung purpose ng GSIS ay hindi po para kikita yung premiums ng mga miyembro para tutubo yung kanila pong premiums, kundi nagsisilbi itong parang insurance ng mga miyembro upang kapag sila ay magretiro na ay mayroon silang matatanggap na pensyon. Ganito po kasi yun. Kung tayo ay galit sa GSIS dahil walang dividends na binibigay bawat taon, tayo ba ay magagalit sa Pag-ibig Fund kung ito ay hindi magbibigay sa atin ng pensyon? Di ba hindi? Kasi nga, yung purpose ng kanila pong existence, si GSIS nag-i-exist para magsisilbing insurance ng mga miyembro na kapag magretiro na may matatanggap na pensyon. Ganun po yung kanyang purpose. At yung dividends ay magiging bonus na lamang po siya kung gugustuhin ng board of directors nitong GSIS. Ang Pag-ibig Fund naman nag-i-exist na parang savings fund ng mga miyembro. Ano man pong kinikita ayon sa batas, paghati-hatian ng mga miyembro base sa kanilang contribution. At kapag itong miyembrong ito ay nagretiro na, ibabalik yung kanya naging savings, wala ng obligasyon si Pag-ibig Fund sa kanya pagkatapos ng kanyang retirement. So, para bang ngayon habang tayo ay in service pa, responsibilidad ni Pag-ibig Fund na i-provide yung dividends sa atin dahil active members pa tayo. Kapag tayo ay nagretiro, ibabalik yung pera, wala na silang obligasyon sa atin kapag tayo ay retired na. Si GSIS habang ngayon ay tayo aktibo pa sa serbisyo, tayo nagbibigay ng premiums sa kanila bilang insurance natin na kapag tayo ay magretiro na, bibigyan nila tayo ng pensyon. So kapag tayo ay retired na, natatapos na yung obligasyon ni Pag-ibig Fund sa atin, nagsisimula pa lang yung responsibilidad ni GSIS para sa atin. So parang ganun po yung sitwasyon. Kaya nga sinasabi natin, hindi po nararapat na magkaroon ng direct
comparison sa pagitan ng dalawang ahensyang ito pagdating sa usapin ng dividends. Natural, lamang si Pag-ibig sa isyong yan kasi nga required si Pag-ibig magbigay ng dividend. What if magkaroon tayo ng direct comparison sa kanilang dalawa sa usapin naman ng pensyon, di ba? In that case, lamang si GSIS kasi yung purpose niya ay talagang magbibigay ng pensyon, which is hindi purpose ni Pag-ibig Fund. Kaya hindi po nararapat na magkaroon tayo ng direct comparison sa dalawang ahensyang ito na nakabatay lamang sa iisang bagay, dividend. Kasi magkaiba yung kanilang purpose, mayroong kanya-kanyang dahilan kung bakit sila ay nabuo at may kanya-kanyang dahilan ng kanilang existence kung bakit ito ay mandatory para sa atin ng mga empleyado ng gobyerno. Sana po ay mayroon tayong kaunting kaalaman na nakuha sa episode na ito.